Morning guys. So mag-wild tayo ngayon from Yunlong to Chunwan. Umaga pa lang, grabe yung pawis. Kaka-start ko lang dito sa Yunlong. Kasi 9 peaks yung ano natin, kailangan i-target ngayon. So guys, sobrang init ngayon dito sa Hong Kong, no? So mga nagbabalak na mag-hike or yung mga maraming peaks in one day. So maraming bundok ang aakyatin. Magdala tayo ng maraming tubig, no, para keep hydrated tayo along the way sa ating mga hike. First time ko tong napuntahan itong bundok na to, itong sa Yunlong, Huhokshan to going to yung ending natin dito is Chunwan. So medyo malayo itong hike natin. Pero kung hindi kaya, tingnan natin kung ilang peaks lang yung kakayanin. Pero ang target natin is 9 peaks. Sa opposite side, makikita natin yan yung itong kay Kong Leng. Pero naakyat na natin ng 3 beses yan. Pero balikan natin yan kasi hindi natin na check-inan. Dahil ito sa Go Wild, no? So balikan, kailangan nating balikan. So ito yung first peak na kailangan nating check-inan is ang Huhokshan. Meron itong 220 meters, pero hindi ito masyadong mataas. Pero kung sobrang init ng panahon, talagang hingalin ka dito. Mawawala yung hingal mo guys pag nasa tuktok ka na kasi maganda yung view dito. First pa lang yan na peak, pero tara, diretso tayo sa pangalawa. At medyo easy pa to kasi along the way makikita mo na yung madaanan mo lang talaga yung trigo na dapat nating check-inan. So, after natin sa first peak, diretso tayo, no? Diretso lang tayo para papunta tayo sa pangalawang peak. So, ito yung kasama ko. Ito yung hiker din sa Pilipinas. Magaling to sa mapa, guys. Kaya, komportable ako na ito yung kasama ko kasi talagang hindi kami mawawala. Kasi, kung ako lang siguro, tapos maghahanap ako ng mga peaks, ay nako, parang natataranta ako kung saan ko hanapin. Sa Go Wild Challenge guys, hindi pwedeng wala kang hiking maps or yung mapa kasi sinusunod kasi may mga ibang trails na wala siya sa daanan, yung mga old trail na kailangan mo talagang hanapin. So kailangan na merong mapa or guide na talagang tinitingnan mo. So nasa pangalawa tayo, Shong Nao Shan. So 220 pa rin meters, medyo hindi pa rin ganun pa rin, same pa rin kataas nung sa una. So ito na nag-start na naman kami kung saan na naman yung pangatlo. So diretso tayo, medyo malayo yung yung lakaran dito. Kaya guys, kung maari magdala talaga ng maraming tubig, kung maari 3 liters or more pa kasi lalo na ganito yung mga trails na open area. So talagang ma-dehydrate ka pag ganito, lalo na mainit ang panahon, no? So diretso tayo guys, diretso lang. Sa ngayon medyo okay pa, medyo kalmado pa. At mabuti nga mas mabuti nga mahangin, medyo mahangin kasi naiibsan yung init ba sa init ng panahon. Pero napakaganda ng mountains guys. Hindi ko ma-explain, no, kung ewan ko. So siguro yung makarelate nito is yung umaakyat din ng bundok na maa-appreciate yung mga ganito. So lagi kong sinasabi na imbis na magpahinga, bakit kayo naakyat ng bundok? So iba ito yung pahinga namin guys. Diba? So merong helicopter, ewan, may ni-rescue yata. Oh, okay. So dire-diretso lang, medyo na malayo na kami niyan. So paahon, laging paahon. So maraming paahon sa sa trail na to. Habang tumatanda ako guys, dati is gustong-gusto ko yung paahon, mas mahina ako noon sa pababa. So ngayon naman baliktad. Grabe, hingal ako pag paahon guys. Kung maaari, sabi ko, ba't ba ako nandito? Ano bang pinaglalaban ko? Mas okay ako pababa. Kung maaari lang sabihin mo, sana pwede pababa na lang, pero hindi eh. Pag mamumundok ka, parte yun ng pamumundok yung paahon. Hindi masaya pag walang paahon. Kaya, nag-decide talaga ako guys na sa hiking na to, nakapag-decide ako na talagang bibili ako ng knee pad, yung yung mag-support dito sa tuhod. So andito tayo sa pangatlo.
Nakapangatlo natin, biruin mo, di ba? Sa layo ng nilakad namin, nakarating din sa pangatlo. So, yung pangatlo guys is ano lang siya, nasa daanan lang din. So, medyo easy pa. Easy lang tayo dito ngayon. So, maganda yung daanan dito. So, wala tayong hindi tayo nagsusuot-suot sa mga masusukal na daan. So, medyo okay pa. Mamaya, tingnan natin. So, medyo okay pang dito. So, tingnan mo sa init ng panahon na yan, si Uncle naghubad. Pero grabe ang init, guys. Sobrang init. So, itong pamumundok, guys, hindi ito pabilisan, di ba? Malayo pa? Okay lang na hindi tayo mabilis sa pag-akyat natin sa bundok. Kailangan natin i-enjoy yung pamumundok, hindi tayo magmadali, di ba? So, pero hindi mo talaga maiwasan, guys, na magtanong na malayo pa. O, di ba? So, maganda, green, nakaka-relax at ano siya, relaxing yung mga ganito sa mata. At ito naman, masyadong paahon yung papunta sa pang-apat. Grabe. Sabi ko, pwedeng bumalik, pero kung bumalik ka, ang layo na ng lalakad namin, kaya no choice. Kailangan mo talagang ituloy. So, ayan guys, nauna na yung kasama ko na 1 kilometer na yata yung pagitan namin. So, ganito kami, no? Minsan ako yung mauna, minsan siya. So, yung pag-uusap namin, andun na sa peak na kung ano yung mga experience namin along the way. So, pero ganito talaga, oh, grabe! Lalo na siguro pag blue sky ito. So, mabilisan, may takbuhan itong mangyayari. May takbuhan, minsan naman, pahinga, ganun lang. Pag mapagod, walang masama kung magpahinga, uupo ka. Pero yung ano namin is maganda kasi wag mong pilitin kapag lalo na pag napagod ka. Talagang magpahinga ka. So kahit 5 minutes. Kasi kung idire-diretso mo yan, kasi gusto mong i-target talaga na may oras. Mahirap siya kasi hindi naman tayo veterans na hiker, no? So nasa pa rin tayo, beginners tayo na bigilong, di ba? So, ito maganda. Medyo may mga puno-puno na. So, hindi tulad kanina na grabe. Parang sobrang init. Pero dito, medyo okay pa din yung daanan. So, okay lang to na ganito. Easy pa lang. So, may mga hagdan. May konting hagdan. Nasa 30% siguro yung hagdan dito na trail. Yung sa nasana ba tayo? So, yan. Pero, hindi kami dumadaan. Mostly, pag may mga ganito, yung malawak tapos may daanan na hagdan. So, sa gilid talaga kami dumadaan, guys, para ma-save natin yung energy natin ba. So, itong kasama ko, pag malapit na talaga kami sa, tawag nito, sa peak. Ayan, sisigaw na yan. Okay, check in! No, di ba? Ang saya. So, okay. Along the way pa rin yung pang-apat na peak na kailangan natin i-check in. Yung, pang-apat. So, pang-apat na to. So, diretso tayo sa pang-5, guys. Tara! Sa Go Wild, guys, 100 peaks yung kailangan natin, no? So, until December lang to. So, kung hindi natin to ma-target or hindi natin to makuha yung 100 peaks until December. So, walang problema. So, akit pa rin tayo. Di ba? Pang-5 na tayo. Doon na tayo mag-lunch. Pang-5 peak. Pero medyo malayo yung pagitan. Galing sa pang-4 na peak. So, ano bang makukuha natin dito sa Go Wild? Siyempre, may mga tokens tayong matatanggap at saka may medal din. Pero sabi nyo, ganun lang. May enjoy mo talaga pag lalo na umaakit ka ng bundok. So at least may token ka, 'di ba, na ma-receive. So saka noon umaakyat ako, wala namang token. Pero umakyat pa rin. Lalo na ngayon na may token, 'di ba? Na-enjoy ka na may token pa. So pag sa Go Wild, kung maari ay wag kang sanang mag-solo, no. Pero believe talaga ako may mga hikers talaga na kayang-kaya nila mag-solo. Kasi mga taong bundok na talaga. Pero ako, hindi ako sanay. Kasi umaakit ako ng bundok, yes. Pero yung mga new trails na, hindi ako nag-aano sa mapa dati. Nag-ano lang ako sa mga signages.
Pero ngayon sa mapa, parang nanibago ako. Sabi ko, kailangan kong pag-aralan yan. Grabe. May nakasabayan kaming mga matanda. Pero grabe ang lakas nila. O ngayon, mas nauna pa sa akin. Grabe. Okay lang mag-hiking pag madaming peaks sa isang akyatan. Pag winter, pag summer, grabe. Susukatin yung stamina mo. Bilib talaga ako sa mga matanda dito, guys. Nasa 70s na yung edad, no? Pero grabe, ang bilis pa rin umakyat ng bundok dito sa Hong Kong. Ang lakas. As in, minsan mag-asawa yan. Wala, grabe, no? Sana ganun ako pag umakyat na. Ganun edad na. So, sa pang-5, guys, medyo malayo talaga yung pagitan sa pang-4 at pang-5. Along the way, may nakita kaming honesty store, o diba? So, yan, gamot sa, tawag nito, sa uhaw. Mapapapili ka talaga. So, $10 lang yun, lahat ng drinks doon. So, walang nagbabantay, o diba? So, itong pang-5 trails papunta is nasa 70% yung, yung daan, yung simentado yung daan talaga. 10 Ho Chi North. Ito yung starting point ng pang-5 trail. Hala, grabe oh. Pagi. So, ito is, naka-experience talaga ako dito, guys. First time kong nag-experience na nagnambong pa ako. Hindi ako sanay sa, sa kalsada na medyo malayo. So, ito, pang-5 natin po siya. O, diba? Naka-5 na tayo. So, ito yung, medyo siya dito, foggy na part. So, nag-worry kami dito, baka uulan. Pero, sa awa ng Panginoon, so wala naman. So, kaya maganda. At itong dito na daanan is, cycling area. So, giveaway tayo, no, sa mga nagsa-cycling. Talagang wag tayong paano-ano sa daan. So, medyo siya, okay lang to. Medyo okay siya kasi kahit mainit yung panahon, may man siya, may shaded ba? May mga part na shaded. So, ito, inakyat namin itong pang-6 itong Crocodile Hill. So, naghanap kami dito ng crocodile. Wala namang crocodile. Nasa Pilipinas yata. Ay, charot. Pero dito, guys, is walang clearing pag-akyat namin. Binigyan lang kami ng konting seconds only nga makita yung konti na view. Pero nakapapicture kami. So, ganun kabait yung nature. Diba? Pag mabait ka na hiker talaga, pagbibigyan ka ng panahon o pagbibigyan ka talaga ng nature. Ayan niya, pinasilip lang niya, konti. After that, yan na yung makikita mo, foggy. So, after natin doon sa taas, maka-check-in, baba tayo. Yan yung daanan, guys, dire-diretso. So, at least, medyo may mga daanan na kasi marami nang nag-hiking na sa mga tago-tago, no, sa mga old trails dahil marami din nag-go wild. So, yan, inakyat namin to mga bushy part na. Nasa bushy part na tayo. So, biruin mo, meron pa sa kalagitnaan ng kagubatan, meron dito kailangan check-inan. O, diba? So, kailangan talaga may mapa kasi kung wala, mawawala ka. Tapos may mga ribbons naman na yung mga dating nakapunta dyan, may mga ribbons silang nilalagay. Pero wag tayong wag tayong mag-trust dyan. May trust issue na ako dyan sa ribbons. Iba. Kasi yung iba may nag-shortcut, iba pala. Iba pala yung hindi pala safe yung mga shortcuts na yan. So, di ba? Parang kung ikaw dito, guys, tapos mag-isa, tapos, agoy! Nasa pang-7 na tayo. So, yan lang. O, diba? Wala tayong makikita doon, kundi kagubatan. So, dito guys, after nag-shortcut talaga kami dito. As in, alam mo ba? Hindi namin alam kasi, hindi namin alam. After namin mag-shortcut, yes, talagang, yung lupa is malambot siya. Tapos yung ilalim pala nun is, yung medyo tunnel. So, ito, old school pala to, guys. Papunta kami sa pang-8. So, no choice ka. Ito yung daanan mo. Medyo nakakatakot, medyo creepy. Kaya, mabilisan kami dito. Sabi ng kasama ko, Madam,
wag kang lumayo ha. Kung malayo ka na, sigaw ka sa akin kasi medyo nakakatakot siya dito na part. Basta medyo iba yung tindig ng balahibo namin dito. So, o di ba at least nakaano kami doon sa kagubatan, nakalabas. Yes! Woo! Ganda! Ayan. Kain tayo saglit din. After namin kumain dito sa taas, mag-antay pa sana kami ng clearing pero parang walang pag-asa ba na makita namin yung view. Kasi yan guys, tawag nito, skyscrapers, tapos makita mo yung Chingma Bridge na basta maganda pag may clearing dito. Pero walang pag-asa, kaya bumaba na kami para diretso na siya sa last na namin na peak. O diba? Medyo naaga. As in yung target namin is 6 p.m. kami, 6 p.m. matapos namin yung pang 8 tapos pang basta pero nakaano kami ng 1 hour, na mas naaga ng 1 hour, so 5 o'clock nakababa na kami sa pang 8. So diretso na yan pang siyam, so pang 9 yung last peak na namin, so hindi kami nagabihan, diba? Masaya kami, kaya ayan, medyo pinasilip sa amin konti, pero mamaya makita natin yung view na yan, diba? View na yan sa sa pang siyam, diba? Hindi na makaano dahil na-excite na. Pero alam mo guys, maganda dito, as in maganda itong daanan, viewing point, pero sobrang na-appreciate ko yung daanan dito at saka itong ginawa nila na parang tiles or ano ba tawag dito, diba? Ang ganda ng bundok. So siya guys, kung gusto mo lang is hindi mo diretsoin itong yung Chunwan, hanggang doon ka lang siya sa Tinpuchay or doon lang sa 5 or sa 4, pwede naman balikan ka na lang, galing ka ng Chunwan, yun naman yung balikan mo, di ba? So along the way yan yung makikita mo, di ba? So siya, pero para sa akin mas maganda mag-start ka sa Yonlong tapos ito yung pang-ending mo ba, di ba? So mawala yung lahat ng pagod mo na grabe yung dinahak mo na bundok. Kasi mawawala yung pagod mo after makita mo tong view na to, o di ba? So tingnan natin kung anong view. So skyscrapers lang naman, skyscrapers ng Chunwan, o di ba? So maganda. So nagstay kami dito ng about an hour siguro. Inantay namin yung yung dilim na makita namin yung city lights. So kung gaano kaganda, kasi first time kong nakakita ng sobrang ganda ng mga skyscrapers pag gabi. So naghanap kami ng mas magandang spot. So tignan natin, o di ba? Ang ganda. So rewarding guys itong na to. So sobrang rewarding para sa akin na ito yung makikita mo, yung end ng hike mo. So I hope na mag-enjoy kayo, no? O di ba? Gabi na. So 8 hours yung namin sa hike na to. So I hope nag-enjoy kayo. Nakasama namin na hindi kayo napagod sa mga hike namin. Bye-bye! See you next adventure! God bless!